Solo Level ang Season 2. Like and subscribe, baka naman. Arise, banggit na nga ni Jinwoo sa harap ng mga napatay niyang Ice Bears, na siyang panibagong dagdag sa kanyang Shadow Army na nagpangiti na nga sa ating bida. Samantala, 3 oras naman na ang nakalipas mula noong napasok sila Jinwoo sa loob ng Red Gate, nakatumbas ng 3 araw sa oras nila Jinwoo sa loob ng gate. Kinabwisit na nga ito ni Hwang Dong-soo at sayang nga lang daw ang pagpunta niya rito, at siguradong patay na raw ang mga nasabing hunter sa loob ng gate. Tsaka teka nga lang, ano ba ginagawa nung Bobong yun sa strike team nyo? Mukhang di naman ito miyembro ng White Tiger Guild, pasaring na nga nito sa kanila. Ayon naman kay Manager An ay kakilala nga raw niya itong si Jinwoo, na nakiusap lamang na sumama sa si rank raid kaya pinagbigyan niya. Ganoon ba? Ika na nga lang ni Hwang Dong-soo sabay biglang lumutang sa tabi ni Manager An at sinakal ito. At ano raw akala nito sa kanya? Bobo na basta na lamang maniniwala sa istorya nito. Walang ano-ano'y pumagitna na nga ang Guildmaster ng White Tiger Guild at bitawan nga raw ni Hwang Dong-soo ang tauhan niya. Dito nagkainitan na nga ang dalawa na lubos kinabahala ng lahat, hanggang sa magkabila ang suntok na nga ang binitawan ng mga ito, sabay pakita na pinigilan nito ni Boy Pamada, at sinabing siya raw mismo ang makapagsasabi na i-rank lamang si Jinwoo, dahil siya mismo ang nag-re-evaluate dito 2 buwan pa lamang ang nakakalipas. At tungkol naman daw sa kapatid nitong si Hwang Dong-soo ay surveillance team na raw mismo ang nagsabi na ang dahilan ng pagkamatay nito ay Magic Beast. Tinawanan nga lang ito ni Hwang Dong-soo at alam niya naman daw na istorya lamang ito para sa publiko, at sigurado siyang ang anak mayamang bansat ng Eugene Construction ang pumatay sa kapatid niya. Kung yan naman pala ang iniisip mo, ano pa ang kailangan mo kay Jinwoo? Tanong na nga nila dito. Alangan para patayin, ribat na nga nito na nagpatahimik na nga sa kanila, sabay exit ng gago at wala nga siyang mapapala since nasa loob pa ng Red Gate sila Jinwoo. Samantala, gulat naman ang nadama ni Kim Chul nang makitang buhay pa ang mga low-rank hunters na kanyang sinawalang bahala, na tila nagkakamping nga lang sa gitna ng delikadong lugar. Bigla na nga itong sumigaw at patay na raw ang mga kasama niya dahil nagkulang sila sa supplies at kagamitan, at sino raw nagtago ng lahat ng ito at iniwan silang nagkadematay-metay. Naglabas na nga ito ng espada at nilusob sila, hanggang sa walang ano-ano'y tumilapo na lamang ito ng batukan ni Jinwoo at to the rescue sa kanila. Dami mong dada abat kami pa sinisi mo sa pagkamatay ng mga kasamahan mo, banat na nga rito ni Jinwoo, sabay na bahala dahil nagdala pa raw talaga ito ng problema sa kanila. At naramdaman ang mga kalabang palihim na sinundan ang bobo. Dito na nga lumutang ang mga Ice Elves kasama ang boss ng mga ito, na siya nang ang kinausap si Jinwoo at nagtaka kung paano sila naiintindihan nito. Maging ang ating bida ay nagulat, at napaisip na marahil ito sa system niya kaya naiintindihan niya ang salita ng Elves, nandito nga raw sila dahil nais siyang haminin ng isa sa mga Ice Elves niyang alagad at naiiba nga raw siya sa iba at mukhang malakas. Bago pa man matapos magsalita ang boss ay bigla na lamang niyang pinatumba ang nasabing elf, sabay rekta inatake ang boss na agad namang nakaiwas sa kanyang atake. Napangising nga lang ang boss at bakit nagpapanggap daw na tao ang ating bida, o marahil di raw ito aware sa pagkakakilanlan niya, di raw ba nito naririnig ang boses na sinasabihan silang patayin ang mga tao, na lubos pinagtataka raw ng Ice Elves dahil wala silang marinig pagdating dito sa ating bida. Napaisip naman si Jinwoo na marahil parehas ito ng system niya, at since player siya ay di siya saklaw sa utos ng system ng mga Ice Elves. Di nga raw nila kailangang maglaban, ika na nga ng elf boss at sinabing ibigay na lamang niya ang mga tao sa kanila nang matapos na ang lahat. Sino ba talaga kayo? Ribat na nga ni Jinwoo at bakit nilalabanan daw ng mga ito ang mga tao? Sasabihin na nga sana ng boss ngunit tila nagkaroon ng glitch at pinigilan ang paglabas ng impormasyon mula sa boss, sabay ulit nang sinabi nito na lubos kinagulat ni Jinwoo, at ano raw ang nangyayari. Nagalit naman ang mga elves dahil di pumayag si Jinwoo sa offer nila, at talagang plano pa raw ata silang labanan kahit lamang sila sa bilang. Napangising nga lang ang ating bida sabay palabas ng kanyang Shadow Army, na lubos kinagulat ng kanyang mga kasamahan. Ano pa nga ba at di na napigilan ang paghaharap ng dalawang kampo, habang todo takbo naman itong mga kasamahan niya. Nabahala naman si Jinwoo at bagamat natapatan niya ang dami ng kalaban, ay di naman panghabang buhay ang kanyang mana na siyang kapalit ng mga Shadow Army niya. Sabayan pangaraw ng elf boss na ramdam niyang mas malakas daw sa kanya, at kahit ilabas niya raw si Egress ay mukhang mahihirapan parent sila. Dito na nga nagpakilala ang boss na kalaban na si Barca, na siyang nakipagsabayan sa ating bida sa bilis at lakas.
Gamit ang mga mage ni Jinwoo ay nagawa na nga nitong makalusot ng bulalakaw spell sa kalaban, habang sa malayo naman ay pinakita ang paggising ni Kim Chul na batid ang gigil sa ating bida. Walang ano-ano'y inatake na nga siya ng dalawa mula sa magkabilaang direksyon, at nang malapit na ang dalawa sa kanya ay bigla na lamang may pagsabog na naganap, sabay paglutang ng isang panibagong shadow na lubos kinagulat ni Barca. May pa-flashback na nga itong si Jinwoo sa mga nangyari, na tila inasahan ng araw ang pag-atake ni Kim Chul, dito na nga nito pinalabas si Igris na siyang pumatay kay Kim Chul, at gamit ang arise skill niya ay ginamit na nga ang shadow ni Kim Chul bilang panibagong alagad niya. Iron na nga ang ipinangalan dito ni Jinwoo, bilang kanyang pangmalakasang kalasag, na siya nangang hinarap at pinalaban niya sa elf boss na si Barca. Pagkabahala naman ang nadama ng mga kasamahan ni Jinwoo, at ganito raw ba talaga ang labanan ng mga malalakas na hunter, sabay napaisip na nga itong si Song Yi kung nais pa talaga niyang maging hunter. Samantala, pinagtulungan naman na nila Jinwoo at ng kanyang mga shadow si Barca, hampas dito, balibag doon, sadyang may kalakasan din talaga itong si Barca at nasasabayan sila kahit mag-isa lamang ito. Bagamat malakas nga raw ito ayon kay Jinwoo ay di raw ibig sabihin ay ganoon din ang mga alalay nito, sabay pakita na nga na natalo na ng Shadow Army ni Jinwoo ang iba pang Ice Elves na lubos ikinagalit na nga ni Barca. Dahil dito ay nilusob na nga ng boss ang ating bida, nakalaunay na isahan na nga niya gamit ang kanyang pulang punyal, sabay palabas kay Iron na siya nangang humawak sa kalaban. Dito na nga Bomb Iron ang pangmalakasang spell ang mga Shadow Mage ni Jinwoo na rektang tumama sa walang kawalang kalaban. Abat nagawa pa nga nitong makawala, ngunit sinundan agad ng atake ni Jinwoo, hanggang sa banatan na nga ng pangmalakasang martilyo ni Iron ayun pisak ang Kuya Elf mo. Sa wakas ay natalo na nga raw ito ng ating bida, sabay nataranta ng makita na hindi pera nito tinitigilan ni Iron abat nag-enjoy ng paluin ang kalaban. Kalaw na itumigil na rin ito nang mapagsabihan ni Jinwoo sabay nag-celebrate kasama ang mga Shadow Mages. Happy-happy na nga ang mga kasamahan ng ating bida dahil natalo na nito ang mga kalaban, sabay lutang ng gate since natalo na nila ang boss ng nasabing dungeon. Samantala, di pa rin mawala ang pag-aalala ng Guildmaster na nag-aabang sa kanilang pagbalik, at halos isang linggo na raw ang oras sa loob ng gate. Walang ano-ano'y nagulat na nga lang sila nang magliwanag na ang gate, at naaninag ang paglabas ng mga hunter. Gulat na nga ang nadama ng Guildmaster nang makita na sila lamang ang lumabas sa gate, at hinahanap sila Kim Chul. At paanoong ang lower ranks lang daw ang nakabalik. Di na nga nito naitago ang pagkagulat niya at naguguluhan sa kung ano raw ba talaga ang nangyari. Dito na nga nito hinarang si Jinwoo at may mga katanungan daw siya sa ating bida. Binara naman ito ni Jinwoo at pagod na nga raw siya, at ilaan na nga lang daw ng Guildmaster ang mga katanungan nito sa mga guild member nila. Tila nagalit naman ang Guildmaster sa asta ng ating bida, at 6 na raw sa mga miyembro nila ang nawala kaya responsibilidad niyang malaman ang nangyari sa mga ito. Edi wow, niligtas ko na nga 2 sa mga miyembro nyo may salamat lang ba akong natanggap sa inyo, banat na nga ni Jinwoo dito na sumupla na nga sa Guildmaster. Agad nag-sorry naman ang Guildmaster habang rekta umalis naman na sila Jinwoo. Sino ba yung lalaking yon? Tinalo pa babaeng may tuyo? Tanong na nga ng Guildmaster kay Heejun. Ayon naman sa dalaga ay ganito na raw ang naging mood nito matapos matalo ang boss ng dungeon, na maging sila ay lubos daw na pinagtataka. Pinagtanggol naman ito ni Manager Ann at baka dahil lang daw sa pagod, tsaka mabait daw ito base sa pagkakakilala niya. Nagulat na nga lang si Manager Ann nang sabihin ng kanilang Guildmaster na gawin lahat para mapunta sa kanilang guild ang ating bida. Samantala, kilig-kilig naman si Song Yi matapos ihatid ni Jinwoo pauwi, at todo nagpakyut na nga sa ating bida. Habang nagdadrive ay pinakita namang tanging ang punyal nga lang daw ni Barca ang nakuha ng ating bida sa dungeon. At ang daming araw niyang pinagdaanan sa nasabing dungeon pero di man lang daw niya nagawang ma-extract ang shadow ni Barca, na lubos nitong kinadismaya. Kinabukasan ay sinundo naman siya ni Jinwoo na todo naka-armor na naman, sinabay na nga rin nilang sinundo si Song Yi na feeling close na nga kay Jinwoo. Nagkumustahan na nga ang dalawa kung nakatulog daw ba ng maayos kagabi habang iba naman ang pumasok sa isip ni Jinwoo, at iniisip na nagtsaktsakan ang dalawa. Pachuk-chak na nga lang lods ng like at subscribe, salamat.